hindi pa rin ako tapos sa ginagawa ko. Ano, o gusto nyo, ituloy natin ang kwentuhan, ha? Hindi si Inday, ano? Nagtrabaho na nga si Inday, ano? At mayroon na siyang princess, mayroon na siyang imen at saka litas pre. Hindi, ang principal ko pala no, itawa ng tawa din dun sa loob. Tapos, lagi niya akong kinokorek, lagi, basta every after class or every afternoon, pagkatapos kong kumain, lagi niya akong dinidiskusan, o ganito yung mali mo, ganito yung ginagawa mo, ganito nga. Hindi pa talaga makakaintindi nga. Sabi ko, paano mo malaman ng ganito, ganyan? Paano mo malaman? Yun pala, ang diferensya pala, yung Bisaya nga, A, E, I, O, U. Kasi sa Bisaya kasi naman, hindi naman sa mali ang mga teachers kasi ganun talaga eh. Hindi natin yan fault. Kasi kumbaga maybe dahil sa Bisaya tayo, yung ganun. Pero basta ganun, hindi ko talaga inaamin na mali natin yun. Nagkataon lang na sa Bisaya tayo lumaki. Ang teacher din doon, maalaala ko noon na sa amin, nagturo ng alphabet. Ang vowels, A, I, I, U, U. O di ba? A, I, I, U, U. Asan doon lang matigas at saka malambot. Tapos, hindi ko talaga maintindihan yung principal ko. Tapos sabi niya, o ganito yun. A, tapos E lang pala yun. E lang pala yun. A, E, I. O, so may malaki talaga ang kaibahan pala. Sa A, E, I. Tapos, O, bilog ang bibig, O, tapos yung U is U. Yan. So, A, E, I, O, U. May kaibahan naman pala talaga. O, pero dahil sana yung dila ko sa A, I, U, U. Hindi mo talaga maiwasan na magkamali-mali yung pagkabigkas ko. Ano? Kasi sanay ang dila ko sa ganun. Sabi pa nila, matigas ang dila. Kasi nga, yung pareho lang yung I at saka I, which is magkaiba pala talaga kung tutusin. I, then O, U. Malayo, pero ang nalalaman ko is A, I, U, yung matigas. Aling matigas sa pareho lang yun. Medyo dinidiinan lang yun. A, I, U. Saan din ang matigas? O, yun ang natutunan ko sa Bisaya. Ayan. Pagdating pala sa Manila is A, E, I, O, U. Dito na. Sabi ko kay ma'am, yung aking principal, ma'am, para maiwasan na lang ma'am na pagtawanan ako, uwi na lang po ako ng probinsya. No, di ba? Uwi na si Inday sa probinsya, magturo naman ng A, I, I, U. Tapos natawa yung kay maano man din yung aking principal. Ma'am Garland, thank you talaga. Sabi niya ganun sa akin, loka-loka, sabi nga, kasi sabi ko talaga, ma'am, hindi na ako papasok. Uwi na lang ako ng probinsya, doon na lang po ako magtuturo para hindi ako pagtatawanan. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, loka-loka. O tapos, uuwi ka sa inyo. Tapos, magtuturo ka doon sa inyo. Tapos, ang ituturo mo doon sa inyo is A, I, I, U, O. Tapos, princess, imen, ang sabi tayo isa? Pre. O tapos, mag-create ka ng panibagong ikaw. Sabi nga nun sa akin. Kasi yun ang ituturo mo eh. Ibig sabihin, mag-create ka ng panibagong at madami pang ikaw na mag-A, I, I, U, O. So, ang gagawin mo, ganitong gawin mo, i-master mo ngayon dito, aralin mo ng maayos, aralin mo ng maigi, itama mo yung alam mong mali, and then, pag okay ka na, saka ka umuwi ng probinsya para doon mo na ituro yung tamang pray, amen, at saka princess. maraming bagay pa nga hindi ko masabi talaga ng tama. Yun lang ang hindi ko makalimutan mga word na yon, yung pray, amen, princess. Kasi doon ako pinagtatawanan. Ang sakit kaya, pagtatawanan ka ng mga bata, mas maganda pa pagtawanan ka ng kako-teacher mo doon sa mali mo, kaysa pagtawanan ka ng bata. Ang sakit kaya, tagos sa puso kaya, na hindi ako makatulog sa gabi.
Ayan, yun ang nangyayari. Nagpaalam ako kay ma'am, uwi ng probinsya kasi doon na ako magtuturo para hindi na ako pagtatawanan. Pero hindi ako pinayagan, mas maganda talagang sinabi niya sa akin yun. Pero paano ang ginawa namin para makorek ako kahit papaano? May ginawa namang kabutihan ng aking principal. Mayroon siyang ginawa talaga na hanggang ngayon hindi ko talaga makalimutan na lagi akong nagpapasalamat sa kanya. Ituloy natin yan. Mukhang hindi na nagpiprente. Sa ngayon, o babay ulit.